Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Alamat ng Anay o The Legend of the Termite. Kwento ni Michael Himasola at guhit ni Rowan Agaraw. Isa sa mga modernong alamat mula sa Lampara Books. Simulan na natin. Noong unang panahon, maunlad na nangangalakal ang bawat kaharian sa Luzon. Bawat kaharian ay may kanya-kanyang natatanging produkto. Isang kaharian na may malawak na kabundukan ang pinamumunuan ni Reyna Ana. Mahusay siyang pinuno, kaya masisipag ding tagasunod ang kanyang mga nasasakupan. Isa lang ang hangad ni Reyna Ana. Iyon ay ang mapalaki at mapaunlad ang kanyang kaharian. Ako na ang magiging pinakamaligayang reyna kapag nakamit ko ang pangarap ko, sabi niya sa sarili. Biniyayaan ng kalikasan ang bulubundukin na nasasakupan ni Reyna Ana. Punong-puno ng naglalakihan at nagtataasang punong kahoy ang kagubatan doon. Dahil sagana sa mga punong kahoy, ay ito na rin ang naging paninda nila sa pangangalakal sa ibang mga kaharian. Ang mga troso na nakukuha nila ay ipinagpapalit nila sa mga produktong palay, gulay, prutas at isda sa mga karatig kaharian. Pagbutihin pa natin ang pagputol ng mga puno upang mabilis na umunlad ang ating kaharian. Paghikayat ni Reyna Ana sa mga nasasakupan. Lumipas ang panahon. Nagsisimula ng lumaki ang mga kaharian sa Luzon. Kasabay nito ay ang pag-unlad sa kalakalan. Ang mga kahariang malapit sa dagat ay nangangailangan ng maraming kahoy para sa paggawa ng mga barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Nangangailangan din ng mga kahoy na panggawa ng imbakan ng kanilang mga produkto ang mga kaharian sa kapatagan. Nakita ni Reyna Ana na ito na ang pagkakataon upang matupad ang pangarap niya. Umunlad ang kaharian ni Reyna Ana. Lahat ng kaharian ay sa kanya umasa dahil siya lamang ang mayroong mga bundok at kagubatan. Kahit maunlad na, ay hindi pa rin nakontento si Reyna Ana. Inutusan niya ang mga nasasakupan. Putulin ninyo ang bawat puno sa gubat. Ipangangalakal natin ang mga iyon sa ibang kaharian.
Labis na naging mapaghangad si Reyna Ana. Sabik na sabik siyang palakihin at palawakin ang kanyang kaharian. Kapag naputol ang lahat ng puno sa kagubatan, ay ako na ang pinakamaunlad sa lahat, sabi niya. Kabaliktaran sa kanyang iniisip ay hindi nangangailangan ng kahoy ang ibang mga kaharian. Reyna Ana, sobra-sobra na ang mga troso na naipagpalit namin. Hindi na namin kailangan ng mga ito. Wika ng isang hari. Putol na ang lahat ng puno sa kaharian ni Reyna Ana. Hindi na rin naipangalakal ang mga ito sa ibang kaharian. Dahil sa laki ng kanyang kaharian ay naubos na ang lahat ng mga isda, palay at gulay na ipinampalit sa kanilang mga troso. Nagkaroon ng taggutom sa kaharian ni Reyna Ana. Wala nang makain ng mga tao. Nang lumaon ay kinain na lamang nila ang mga pinutol na troso kaysa mamatay sa gutom. Samantala, nagalit si Inang Kalikasan nang makita niyang nakalbo ang kabundukan. Sino ang gumawa nito? Usisa niya. Nang malaman ni Inang Kalikasan na si Reyna Ana at ang mga tagasunod nito ang pumutol sa mga puno, ay pinarusahan niya ang mga ito. Pinaliit niya ang kaharian ni Reyna Ana at ginawa silang mistulang mga langgam. Upang mapigil ang mga trahedyang maaaring idulot ng pagkawala ng mga puno, ay ibinalik niya sa dati ang mga kinalbong bundok. Lumipas ang panahon at tinawag na anay ang mga langgam na kumakain ng kahoy. Gaya ni Reyna Ana, sila ay nagpapalawak ng kaharian na kung minsan ay umaabot na sa ating mga bahay. At dito nagtatapos ang alamat ng anay. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ito, ay mag-subscribe lamang sa ating channel para mas marami pa kaming maihatid na kwentong tulad nito sa inyo. At samahan nyo kaming muli sa susunod ha, dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!